Praise be to God. As we have said, be inspired. It's Sunday again. And allow us, my dear brothers and sisters, to fruitfully cultivate or share the theme for this day, for this night. Anchor in hope. Living the promises of God. By the way, Mr. Ems, ano ba mga promises ng ating Panginoon sa atin po? Bakit tayo kailangan umasa? Di ba? Ang dami niyang pangako sa atin, my dear brothers and sisters. Minsan po kasi, marami nagsasabi, yung hinihingi ko, hindi binibigay Kapatid, ang banal na kasulatan po, grabe, thousands of promises of God. Amen. Anything you need from, I would say, colloquially, from toothpick to battleship, makikita mo. Materially, yes, we have it. Physically, spiritually, relationship, pag-aaral, pagtatrabaho, everything, you can find it. The great book, my dear brothers and sisters. Kaya nga po, yun po, napakaganda po ng ating pong tema po ngayon. Kasi umasa po tayo. Kailangan naka-anchor po tayo sa pag-asa. Sa pag-asa saan? Sa ating Panginoon. Yun naman po, di ba? Sinubukan naman natin umasa, kapatid. Saan? Sa talino. Sinubukan natin umasa sa lakas. Pero ang lakas ang ubos. Ang talino na bobobo. Sorry po. Di ba? May magandang term doon, Sister Eme. Matalinong bobo. Lahat po kumukupas. May dear brothers and sisters. Kaya nga po, napakaganda ng tema natin. Number 1, ating pagtuloy-tuloy na. Number 1, hope. Anchor in Christ. Of course, ang sentro, kailangan nakaangkla tayo kay Kristo. Di ba? Ano sabi po sa Hebrews, Sister Ems? In Hebrews chapter 6 verse 19 says, we have this hope as an anchor for our soul, firm and secure. Soul, kaluluwa. Yung ating po, minsan po kasi, akala lang po natin body lang yung katawan lang natin bubusugin, ayusin, pag may sakit, pagagalingin. But there is something more important. My dear brothers and sisters, it's our soul. Ating kaluluwa po. In a world of constant changes, turmoils, this week, we have heard in California, nagkaroon po ng wildfire. Oh my God, sabi ni Sister Emma, hindi ba winter ngayon? Bakit merong ganon? So, my dear brothers and sisters, we need to anchor in Christ. Christ is our unshakable anchor. When the storm or fire or lindol, earthquake of life threaten to overwhelm us, my dear brothers and sisters, we can hold fast to His promises. Ang promises ng Panginoon, ang pangako niya, hindi tayo bibigyan, hindi niya tayo kalilimutan. Kasi alam niya, kilala niya po tayo. Knowing that He is faithful, of course. Me, you, tayo po. Sometimes, we're not faithful. Unfaithful. Especially sa Panginoon. Di ba? Pero ang Panginoon po, never nagbintang, never nagsisi. Hindi ka nagdadasal? Di ba? Mahal ka rin ni Lord. Nagkakasala po tayo, mahal pa rin po tayo ni Lord. Suplado ka, suplado ako. Mahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. This anchor keep us steady. Kasi si Christ giving us peace amid chaos. Yung pag may storm, yung barko, di ba? Marami ako nakikita, Sister Ems, di ba? Yung talagang na-overwhelm ng ano. Pero yan po, pag nakatabi na po yan at nakaangkla pong mabuti, may di ba, secure na secure. Similarly, we find security with Jesus. The unchanging foundation of our hope, which is anchored with our Christ, Jesus Christ. Amen? Amen. Number 2, living with endurance through trials. Endurance. Ito narinig ko sa sports Kailangan talagang you endure. Kailangan po tatagal po tayo. Ibig sabihin hindi saka hindi ito yung pagdating isang oras tapos na. 2 oras. Hindi po. Habang buhay po natin. Ano sabi sa Romans 5:3-4? In Romans chapter 5 verse 3-4 says, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Amen. Amen. And then,
Endurance produces character. And character produces hope. Okay, naganda po yan. Suffering, yung kahirapan, yung pagsubok, yan po ay ang naipoproduce po niya endurance. No? Huwag lang tayong titigil. Kasi pag tumigil ka, that will be the end eh. Di ba? Ang Panginoon po kasi hindi tayo pakikialaman kung ayaw na natin eh. Gusto mo pa? Okay. Kung ayaw mo, babantayan ka lang niya. Mag-aabang siya, maghahantay siya. No? And then, endurance produces character. Yan ang isang pinaka-importante po. Our attitude. Kaya nga po may tinatawag na beatitudes. Beatitude. Makailangan po yung be natin, maging being, ang attitude natin maging character. Anong character ang i-aim natin? Of course, our model. Anchor with hope with Christ. Who is Christ? Christ full of, sabihin na po natin, Galatians 5:22 to 23. Ano po yun? The fruits of the Holy Spirit. The love, the joy, the peace, the kindness, the gentleness, the self-control. Endurance kasama po, humility kasama po. And that is the character that produces hope. Amen. Iyon yung isang pinaka-napakaganda po. Trials are not meaningless. May kahulugan po ang trials eh. Kung marunong tayong bumasa, kung marunong tayong in Bisaya, mamalandong, mag-reflect, they refine our characters and deepen our trust in God. Amen. Kaya nga po minsan, marami ako na anuhan doon eh. Bakit ba ako punong-puno ng trial? Bakit ba ako, Sister M, punong-puno ng pagsubok? Mahal ka ni Lord. Amen. Bakit? Alam niyo po, ang trials po ay alam ng Diyos na mahina po tayo. Pero para saan po ang trials? For us to know how deep, how great, how big is our faith in God. Yun po ang kahulugan ng trials. Yun ang basa ko dun eh. Kasi wala pong pagsubok na hindi dadaan sa iyo, na hindi dumaan sa ibang tao. At alam ng Diyos, meron kang lakas at sa Kanya po manggagaling. Amen. Every difficulty is an opportunity to grow in hope. And as we learn to rely on God's strength, lakas ng Panginoon, rather than our own strength, our own talent, our own lahat. Parang si Job, di ba? Yung istorya ni Job, di ba? Lahat na ubos na lahat. Baka po kung sa akin, sorry po, baka kung sa akin dumating yun, baka hindi ako tumagal. baka sisihin ko ang Diyos. Pero the sample of Job, di ba, the sisters, remind us, yung parang remain siya, nanatili siyang steadfast eh. Di ba? Trusting God's sovereignty. In the end, God restore His abundantly, showing that perseverance leads to greater blessing. Amen. So, pag nagpe-persevere po tayo, di ba, the sisters, ang kasunod po ng blessing. Di ba? Minsan meron ako nakikita eh, yung nagpapalako ng lupa. Diba? Kasi hinahanap yung treasure. Tumigil, yun lang pala, ganyan lang kapiraso na lang. Di ba? Huwag ka titigil, kapatid. Baka po yung blessing nandyan na po sa atin. And hindi naman po sa, pagtsatsagaan mo because of the blessing. Pagtsatsagaan mo because of our Lord Jesus Christ. Number 3, trusting God's promises. Ito na naman, Brother Vic, one of my favorite promises of God. In Jeremiah chapter 29 verse 11 says, "For I know of the plans I have for you, declares the Lord, a plan for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." God knows that is a favorite of Sister Emma. that verse, Jeremiah 29 verse 11. Pero bakit po nandyan po uli? Bakit po almost every episode natin meron? Why? It is because we need it in our every episode. Because diyan po naka-base na ang sabi ng Panginoon, mas alam ko ang plano para sa iyo. Para sa akin, para kay Sister Emma. Naka-authenticate pa. Declares the Lord. Dineklara ng ating Panginoon. When we say declaration, para po ito, I will declare, wag naman Marcelo. Plans, ang deklarasyon po niya, plans for you to welfare. Amen. Payamanin ka.
Di ba? Ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Not evil. Okay. Again, minsan po kasi, bakit Brother Vic yung hinihingi ko, may binibigay? Baka po yung hinihingi po natin, hindi pa para sa atin. At baka makasama po sa atin. Kasi ang sabi ng Panginoon, not for evil. Ang sabi niya kasi for welfare pag sinabi mong welfare, ito yung para sa kasaganahan na ikabubuti ko, ikabubuti mo, ikabubuti po natin ang buhay po natin, ng ating pamilya. No? To give you a future. Ang future po, kapatid, nandun. Ang Panginoon ang bahala. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng pag-asa ng ating Panginoon. God's plans for us filled with hope even when we cannot see the full picture. Yun yung hope, Sister Emse. Yes. Para ma-develop na naman yung ating persistency and endurance. Pero may mga pagsubok kasi na mga maliliit na pagsubok sa times para makita yung endurance natin kailan lang po yan, mga few weeks o last week lang ata, no? Talagang pinasurrender lahat ni Lord sa aming ni Sister Emma. Sasakyan, nasanay kami may sasakyan, bago, wala. Pero, ewan ko, hindi ako nalungkot. Hindi ako... It's nothing. Di ba? Parang normal. Wow, it's really... parang yan, Brother Vic, parang pinapakita ni Lord na, tignan mo yung mga nagko-commute. Ganyan ka rin noon. Amen. Pero dahil mahal kita, binigyan kita ng maganda. But, sabi ni Lord, sumosobra ka. Di ba? Pumreno ka ng konti. So, yun, nagtatapyas si Lord, tinatapyasan niya kami. Pruning. Ako, Pruning yun. To have a better fruit. Yeah. Diba? Kasi to bear more fruits. Fruits of what? Fruits of my persistency, of my unceasing prayer to God, and fruits of to endure that suffering. Amen. Praise God. Lumabas nga po, hindi po suffering para bang, siguro, I would say siguro, para bang, ang sarap, sa totoo lang. Ang hirap explain ang hirap ipaliwanag, no? It's like Abraham trusted God's promises for a son. Even at his old age. Oh my God! Sabi nga, kung colloquially, sasabihin ni Abraham kay Lord, hindi na po yan ubas, pasas na. Lord, magkakaanak pa ba yan, Lord? Sorry po for my sample. But his faith led to the birth of Isaac. Oh my God! Isaac. Then here comes again. Sabi ni Lord sa kanya, i-offer mo sa akin yung blessing na yan. Last 2 months, sabi ni Lord kay Brother Vic, Sister Emma, i-offer nyo sa akin yung blessing na yan. Oh my God, praise God. Thank you, Lord. And of course, sometimes may question. Pero sa akin, hindi ko ini-entertain yung question. Kasi ang nagka-question ang evil. And sabi po ng ating Panginoon, not for evil, but for welfare. Amen. And the welfare is not only material. The welfare is the soul. The soul, yung binasa mo kanina, yung soul Yun ang importante. Hindi naman po yung physical Sa totoo lang, ang physical po, kumukupas. Ito nga dumadating sa mo, masakit ang tuhod niya. Ibig sabihin, physical natin, kumukupas. Di ba? Yung ganda po natin, kumukupas. Meron ko nahukay na 1998 na picture ko, wow, batang-bata. Ngayon, batang isip. joke. Pero sa totoo po, may dibanda sa sisters, trust God's promises. Amen. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Number 4, spreading hopes to others. You receive hope, Sister Ems. Naka-receive ka ng pag-asa sa Panginoon. Now, anong gagawin mo sa pag-asa na yan? Share. Of course, para naman meron din makinabang doon sa iba na magkaroon din sila ng pag-asa. Di ba? Ano sabi sa Hebrew 10:23 to 24? In Hebrews chapter 10, verse 23 to 24 says, let us hold unswervingly to the hope we profess. For He has promised is faithful. His promise is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Magbigay ka ng pag-asa sa iba.
Amen. Ikaw na tumibay sa pag-asa sa ating Panginoon, magbigay ka ng pag-asa. Pag meron kang kaibigan, kapatid na nagpapa-counseling sa'yo, di ba? Recently, I think 3, 4 na mag-asawa, magpamilya, no? Of course, siyempre nakakalungkot din kasi yung mga hinaing nila talaga namang reality talaga na minsan gusto ko na po mag-advise, sige na, maghiwalay na kayo. Minsan, but no. There is still hope. Bakit ko ba pinakasalan ito? Bakit niya ba ako pinakasalan? Marami ba siyang mali? Yes. Marami ba akong mali? Yes. Marami ba siyang maganda? Yes. Marami ba akong gwapo? Of course. Pero yun po, yung pong hope po na yun, na alam ko ang Panginoon. Kasi kapatid, hindi naman ako kayang baguhin ni Sister Emma. Hindi ko rin kayang baguhin si Sister Emma. The only person, which I would say person, because he became a person, he's God. It's only God can change a person. Kasi hindi tayo gumawa. Ang husband mo, hindi mo kayang baguhin, kapatid. Ang anak mo, hindi mo kayang baguhin. Pag nauna ka magbago, ang Panginoon magbabago sa Kanya. Amen. My dear brothers and sisters, mark my word, and we have experienced that. Sorry, so far po, praise God. Ang aming pong mga anak, I thank God. Hindi po sa galing ni Emma, hindi po sa galing ni Vic, kundi sa galing ng biyaya ng Panginoon. Amen. Hope is not just for ourselves, my dear brothers and sisters. It is a gift to share. Share it to your wife, to your husband, to your children, to your parents, to your silingan, to your kapitbahay, di ba? Neighbor, to your office mate, no? To your friend, my dear brothers and sisters. Share it. And I tell you, the more you share it, the more si Lord i-outpour sa iyo yung tunay na pag-asa. Amen. Last, number 5, hope for eternal glory. Lahat tayo umaasa sa eternal life, my dear brothers and sisters. 1 Peter 1 verse 13, Sister Ems. In 1 Peter chapter 1 verse 13 says, set your hope fully on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. The second coming of Christ, my dear brothers and sisters. We are hoping for that. Amen. Our ultimate hope is not found in fleeting things of this world, but in the promises of eternal life with God. This hope motivates us to live with courage, joy, and purpose. Ano bang purpose po natin sa buhay? Magkapera lang? Sorry po. Magkamaterial lang? It's just only a little part of our life, my dear brothers and sisters. As one priest, I heard from one priest, the time you have born, you are counting the time of your death. Imagine, pagkapanganak mo pa lang, Sister Ems, binibilang mo na yung kamamatayan mo. So no matter how difficult our life that we face, brothers and sisters, hope will motivate us to live with courage and joy and with purpose. Saint Paul endures persecution. The first, I would consider him the first charismatic, the second charismatic, because the first charismatic is Mama Mary. He received the Holy Spirit. No? And Saint Paul, Saul, encountered Jesus. And that is also Life in the Spirit seminar. No? Diba? Endures persecution, imprisoned nung mag-serve na po sa ating Panginoon. And hardship because his eyes were fixed on the promise of eternal glory. His life remind us to persevere, my brothers and sisters, knowing that our ultimate reward is in Christ. Ang reward po hindi rito sa mundo. Ang reward po sa kalangitan. Ano may bibilin ko po? Pag-asa. Hindi po pag-asa sa kalamidad. Of course, kasama yun. Pag-asa yun. No? Pero ang pag-asa po sa ating Panginoon. Na huwag tayong hihiwalay. Nawa, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, segundo ng buhay po natin, nakaangkla po tayo sa ating Panginoon. Kasi siya po ang nagbibigay ng pag-asa. Amen. Amen. I praise and thank the Lord for a very simple Life in the Spirit seminar. Amen. Nagbigay ng pag-asa. Doon ko naramdaman ang pag-asa na binigay ng ating Panginoon sa atin, kay Brother Vic.
Kasi kung hindi kami nag-join ng LSS, Catholic Life in the Spirit Seminar, wala. Kasi aasa lang kami sa sariling talino, sa sariling kakayahan. But then, because of God's love, sabi niya, ito, naging angkla, nag-anchor ako doon sa mga different promises of God para magpatuloy at inabot ko ang panahong ito. Praise God. Thank you, Lord. Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for the gift of hope that anchors our heart and strengthen our spirit. As we reflect on your promises, O Lord, may we live with trust, endurance, love, sharing this hope with all we encounter, Lord. Guide us as we look to the future with confidence, knowing that your plans for us are good and eternal. Yes. Keep us rooted in Christ, Lord, our anchor and our life. Amen. May we walk in this Jubilee year with heart full of faith and hope. Yes. Through Christ, our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And amen.